nakasama. Kasanggang Zairine Viloria, maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Ito naman si Kasanggang Ace Villapando. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Parmasya Uy, laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery. Arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbit. Asin iba pang manlain-lain na mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil labuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na din mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asin simpatikong padihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa indong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Tumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Sa tubang kan pandemya na ang labi-labing epekto na mamatean bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaaban. Lalo tapong kaipuhan ang tabang kan sa tupong ina, ang patrona kan Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Ngunya na taon, mayo pong mga mayor na aktibidades din huli sa pandemya. Alagad, dai po nanggad kita malingaw na ipadagos tapuan sa tong pakikimaherak asin pag-arang kiina. Pangani pong makalaog po kita sa pangataman kan sa iyang aki asin sa tong kagurangnan na si Jesucristo. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Inipuan sa inyong lingkod, Gabi Bordado, representante kang 3rd Distrito, Camarines Sur. Mag-enjoy sa sarap ng lasa ng nakaugili ang kape nang walang pag-aalinlangan sa inyong kalusugan. Dahil ito ay kapeng natural, ngunit lasang mahal. Oo, kaibigan, hindi tinipid, pakete man o ang laman. Iyong subukan ng iyong mapatunayan. Kape ni Manoy, ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaysar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa
Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drugstore, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drugstore, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drugstore, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. People who save lives like you do, and we at the NICC Doctors Hospital will make the best partners in the future. We are currently looking for administrative officer, human resource head, staff nurse, medical technologist, radiology technologist, 2D echo technician, vascular sonography, and resident physicians. Your health, our passion, and our mission. Apply now at the NICC Doctors Hospital, Rojas Avenue, Naga City, or call telephone number 054-472-7252. Submit your CV together with your application letter to niccdh.humanresource@gmail.com. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Mga kaibigan, 5:36 ng umaga. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, Kabikulan, good morning. Boom Balita, narito na ang headlines ng ating mga balita. Boom Balita! Unahin natin na headlines ng ating mga balitang pambansa ngayong umaga. Controversial na 2 billion pesos jet na i-turn over na sa Philippine Air Force. Legal assistance chief ng NBI inaresto. Samantala, NCR na pa-flatten na ang COVID-19 curve ayon po yan sa mga eksperto mula sa UP. Pangulong Rodrigo Duterte nanawagan ng equal access sa COVID-19 na vaccine. Samantala, sa ibang balita, kuta ng Abu Sayyaf na sangkot sa Hulu bombing na diskubre ng mga otoridad. Metro Manila Council pagpupulungan kung ibababa o mananatili sa GCQ ang Metro Manila. Pilipinas nakapagtala ng 2,833 na mga bagong kaso ng COVID-19. Samantala, mga bagong contact tracers magsisimula na sa October 1. Mga kaibigan, na headlines ng ating mga balita ang lokal. Balita! Kampanya ng illegal fishing pinaigting sa Jose Panganiban sa Camarines Norte. Samantala, 3rd District Congressman Gabby Bordado nag-negative sa COVID-19 pagkatapos na iswaba sa Bicol Medical Center. Samantala, sa ibang balita, Naga City nakapagtala ng 3 karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, 5 ang nakarecover sa Camarines Sur, 15 na ang binabawian ng COVID-19 sa probinsya. Sa Kabikulan, umaabot na sa 1,786. 3 katao timbog sa bypass operation. Habal-habal driver sa pananaksak ng kanya umanong pasahero tinutugis na mga otoridad. Headlines ang ating balita sa labas ng Pilipinas. 39,000 COVID-19 cases sa US, panibago na irehistro sa loob ng 24 oras. Samantala, sa palakasan, 8-time All-Star PJ Simon magre-retiro na sa PBA. Samantala, sa showbiz, Tom Cruise opisyal nang lilipad sa space sa 2021. Mga kaibigan, bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita. At ang headlines sa atin ng Best Juice sa 10+1. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10+1. Dahil
Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10-in-1+1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyot, mangosteen, guyabano, orange, talanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10-in-1+1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, mula sa bulwagang pambalitaan ng 103.9 na Boom FM Naga. Araw tayo ng Webes, September 24, 2020. Boom Balita sa bagong time slot. Alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Live ninyong napapakinggan sa 103.9 na Boom FM. Boom Balita! Ako pa ang magiging tagapagbalita, Jomar Morada. Sa detalye na ng ating mga balita. Unahin natin mga balita ang pambansa ngayong Webes. Ginagamit na ngayon ng gobyerno ang kanilang bagong bili na Gulfstream G280 aircraft na umani ng batikos noong nakarang taon para sa kanilang 2 billion price tag. Ang jet ay formal lang itinurnover sa Philippine Air Force sa pamagitan po ng isang seremonya sa Clark Air Base sa Pampanga. Mula doon, ang aircraft ay nagkaroon ng kanyang inaugural flight sa Davao City, lulan sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, Health Secretary Francisco Duque III, Interior Secretary Eduardo Anyo, at COVID-19 Response Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Ang iba pang miyembro ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kasama ring lumipad para dumalo sa pulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dito, ang Gulfstream G280 ay ginamit rin para mag-transport ng personal protective equipment at iba pang medical supplies. Noong October 2019, nang sabihin po ni Lorenzana na hindi ikinukonsidera ng gobyerno ang Gulfstream G280 bilang luxury aircraft pero isang mahalagang bahagi sa modernization program ng pamahalaan. Samantala, sa ibang balita, sumipa na ang kaso ng coronavirus sa Pilipinas sa 294,591 matapos makumpirma ang 2,833 na mga bagong pasyente. Kaugnay nito, ito na ang ikalawang pagkakataon na naitala sa bansa ang bababa sa 3,000 infections matapos ang 2 linggo. Sa latest report ng DOH, nakasaad na 42 o 42% o 1,222 sa mga bagong infections ay mula sa Metro Manila. Pumapangalawa ang Cavite sa 228, sinundan ng Negros Occidental sa 206, Batangas 143 at Bulacan 141. Samantala, mayroon namang 765 na mga bagong pasyente na nakarecover mula sa respiratory illness, dahilan para umakyat ang total recovery sa 231,373. Sa kabila nito, nadagdagan naman ang fatalities ng 44, dahilan para umakyat ang COVID-19 death toll sa 5,091. Balita! Samantala, sa kaugnay na balita, nakatagdang pagpulungan na mga alkalde sa National Capital Region kung ang General Community Quarantine sa Metropolis ay mananatili o ibababa sa mga relax status. Ayon kay Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares, ang COVID-19 trend sa National Capital Region ay bumaba na, kung saan kaunti na lang ang naitatalang mga bagong kaso. Dagdag pa ni Olivares, ang active COVID-19 cases sa Parañaque ay nasa downward trend na sa nakalipas na mahigit 2 linggo. Pero kung ang naturang alkalde ang tatanungin, mas maganda umanong ipanatili ang General Community Quarantine para mas lalo pang mapigilan ang mga kaso ng COVID-19.
Una nang iminungkahi ni Trade Secretary Ramon Lopez ang less stricter quarantine status sa Metro Manila. Samantala, tatalakayin rin ng Metro Manila Council kung tatanggalin ang curfew hours ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Sa ibang balitang pambansa na tunto ng tropa ng militar, ang pinagtataguan ni Abu Sayyaf leader Mundi Sawadyaan at mga kasama nito na nasa likod ng Hulu bombing at sunod-sunod na maengkwentro sa pagitan ng mga sundalo at grupo nito. Ayon po sa tagapagsalita ng Joint Task Force sa Sulu na si Lieutenant Colonel Ronaldo Mateo, alas 9 ng umaga nang madiskubre ang lugar kung saan nagtago ang grupo ng Abu Sayyaf. Batay naman sa intelligence report ng military, 3 araw na nanatili sa lugar ang grupo ng mga Abu Sayyaf. Tiniyak naman ng Joint Task Force na patuloy nilang tutugusin ang grupo ni Sawadyaan sa lahat ng land, area at air assets ng militar. Balita! Sa kaugnay na balita, umaasa naman ng tropa ng militar na matitigil na ang planong pag-atake ng Abu Sayyaf sa bahagi po ng Sulu. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagsuko ng mga miyembro nito sa Joint Task Force Sulu. Ayon kay Joint Task Force sa Sulu Commander Brigadier General William Gonzales, pinakauling sumuko sa rebelding grupo sina Mamora Badere, 27 anyos mula sa Patikul at si Ale Jumsa, 41 anyos mula sa Maimbanga, Sulu. Anya nauna na ritong sumuko ang siyam na iba pang miyembro ng Abu Sayyaf. Nanawagan naman si Gonzales sa mga residente ng Sulu na maging vigilante at patuloy na makipagtulungan sa grupo o sa gobyerno sa pagtuligsa sa mga rebelding grupo upang mapigilan ang mga plano nitong pag-atake. Ang Abu Sayyaf ang itinuturong nasa likod ng Hulu bombing nitong nakaraang buwan kung saan nasawi ang 15 katao, kabilang na ang masundalo at pulis. Balita! Mga kaibigan, good morning sa 15,000 viewers sa live report sa labas. Boom FM Live Report! Contact app madali nang gagamitin sa lahat ng lungsod o sa bahagi po ng Iriga City. Sa detalye, Rostan Malianta. Mailuluntad na ang iContact app sa lungsod ng Iriga, ang isang contact tracing app kung saan nauna itong gamitin noong panahon na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ang nasabing app ay idinivelop ng pamahalang lungsod ng Iriga sa pamunuan ni Mayor Madeline Yorove Alfilor. Isinagawa kahapon ang una sa 4 na araw na pagpulong sa mga business establishment sa buong lungsod upang ipaliwanag ang importansya at paraan ng paggamit ng iContact app. Naging positive naman ang reaksyon ng mga business establishment sa lungsod na unang araw na orientation kung saan ang lahat ng mga ito ay gagamit ng iContact app sa inaasahang paglulugsad nito sa susunod na linggo. Ang makabagong feature at paggamit ng iContact ay pinaliwanag ng nasabing mayor sa publiko na kung saan ito ay maging epektibo sa susunod na araw. Matatandaan na una nang naging epektibo ito sa lungsod ng Naga sa pangunan ni Mayor Nelson Ligacion na kung saan una nang naipatupad ang eSalvar app. Sa bayan ng Iriga naman, ang iContact app ay maging epektibo na kung saan pinag-uusap-usapan ang lahat, lalo na sa papasok sa mga pampublikong lugar. Yan ating karagdagang balitang lokal. Mula sa labas ng pilan, ito ang inyong Boom Patrol sa Sandalianta, 1.9 Boom FM. Boom FM Live Report! Boom! Balita! Mga kaibigan, eksakto na ang 5:48 ng umaga. Simula po ngayong araw ng Webes, ang Boom Balita mapapakinggan nyo alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Boom Balita! Mga kaibigan, dagdagan pa rin natin mga balita ang pambansa ngayong umaga. Dapat umanong maging available sa lahat ng bansa, mayaman man o mahirap ang COVID-19 na vaccines. Ito ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang recorded statement sa UN General Assembly sa General Debate na nagsimula noong isang gabi. Ayon sa Pangulo, dapat ay maikonsiderang global public good ang COVID-19 na vaccine. Gitma ng Pangulong Duterte, ang COVID-19 na pandemic ay ang biggest test na hinarap ng United Nations simula World War II, kaya kailangan ng mundo ng coordinated plans at efforts para ito ay malabanan. Gitma ng Pangulong Duterte,
Kasabay nito, pinuri umano ng punong ekotibo ang UN Fund na layong makatulong sa mga mahirap na bansa para makaresponde sa pandemya. Kinilara rin ng Pangulo ang pagsisikap ng mga health workers sa gyera kontra sa virus. Balita! Sa kaugnay na balita pa rin, bumagal na ang COVID-19 na transmission sa Pilipinas. Ngayong napaflatten na rin ang curve ng infection sa Metro Manila. Ito ang sinabi ni Professor Ranjit Rai ng UP Octa Research Team. Ayon kay Rai, ang downward trend ay dapat na mapanatili sa loob ng ilang linggo bago ibaba ang community quarantine status sa Capital Region. Kaya naman pinag-iingat ng mga expert ang gobyerno laban sa maagang pag-downgrade ng quarantine status sa bahagi ng NCR. Batay po sa research ng UP Octa, mananatili sa 10.4% ang positivity rate sa Pilipinas, doble sa benchmark ng World Health Organization na 5% o mas mababa pa. Bababatid na sa ngayon ay pumalo na sa 291,798 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa bilang na ito, 5,039 na ang nasawi, habang 230,643 ang nakaka-recover sa naturang virus. Balita! Mga kaibigan, 10 minuto makalipas o bago mag-alas 6 ng umaga. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, detalye na ng ating mga balitang lokal. Unahin natin mga balita mula sa Philippine National Police. Arestado ang 3 katao sa isinagawang bypass operation alas 6:15 ng gabi sa Barangay San Vicente sa bayan po ng Batu, Camarines Sur. Nakilala masuspect na sina Rogelio Ramos Jr., 36 anyos, kasama sa resumption list on illegal drug personality. Isang Robert Landagan, 38 years old, newly identified, at isang Nino Sandrino, 27 years old. Pawa Matagasan Rafael, bayan ng Batu, Camarines Sur. Isang pakete ng shabu ang nabili umano ng isang pulis sa masuspect kapalit ang 500 peso bail. Sa ngayon, nakakulong na ang naturang mga suspect at nakatagdang sampahan ng kaso. Balita! Balita pa rin sa pulisya, patuloy pa rin pinaghahanap ngayon na mga otoridad ang suspect na sangkot sa pananaksak patay sa biktima na nakilalang si Andre Tres Valles, 44 anyos, sa habal-habal driver ng Barangay Dulo, San Jose, Camarines Sur. Ayon po sa Philippine National Police sa naturang bayan, pasado alas 12 ng tanghali, isang pasahero umano ang sumakay sa may sitio Dalisay sa naturang barangay. Pagdating sa barangay Minuro, nang biglang nalaman umanong undayan ng saksak ng suspek ang biktima. Nagawa pa umano ng biktima na makatakas, ngunit hinabol ito ng suspek at nang maabutan sa may creek, inundayan ulit ng saksak. Agad tumakas ang suspek patungo sa hindi malamang direksyon. Dinalapasan ang biktima sa ospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Ibig sabihin, dead on arrival. Nakipagtulungan na ang pamilya ng biktima upang matukoy at tuluyang mahuli ang responsable sa naturang krimen. Balita! Update natin sa COVID-19 sa Kabikulan, sumampa na sa 1,786 ang kaso po ng COVID-19 sa Bicol Region simula po March 27 hanggang September 22, 2020. Samantalang ang aktibong kaso sa Kabikulan umaabot na sa 412. Samantala sa pinakauling dispatcho, 4 ang naitala sa lalawigan ng Albay. Ito ay nanggaling po sa Legazpi City. Walang naitala sa Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. 6 ang naitala sa Catanduanes. 5 sa Birac at 1 sa San Miguel. 4 naman ang naitala sa lalawigan ng Camarines Sur. 3 sa Naga City at 1 sa bayan po ng San Fernando. Samantala, ang recoveries sa Camarines Sur as of September 23, 2020, 5 po ang nakarecover.
Isa ang positibo mula sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur, samantalang isa ang binawian po ng buhay. Dahil dito ang Camarines Sur, may 391 na kaso po ng COVID-19, 62 ang aktibo, 314 ang recoveries at 15 na ang namamatay. Samantala, yung panibagong kaso ng COVID-19 ay si Bicol patient 1773. Siya po ay 51 years old, lalaki, taga-barangay Grijalbo, San Fernando, Camarines Sur. Samantalang ang panibagong binawian ng buhay ay si Bicol patient number 1561, 47 anyos, babae, taga-barangay Monserrata, bayan po ng Magaraw. Samantalang ang nakarecover ay si Bicol patient 1512, isang 62 years old lalaki, taga San Vicente Milaor, barangay official. Nakarecover na rin si 1513, 1-year-old lalaki o babae po ito, taga San Vicente Milaor. Nakarecover din si 1514, 32 anyos, babae, taga San Vicente Milaor, isang cashier. 1537, 18 years old lalaki, taga Hobo, Minalaba, Camarines Sur. At si Bicol patient 1538, nakarecover din, 33 anyos, lalaki, taga barangay Labao o Labaw, Libmanan, Camarines Sur. Isa po siyang engineer. Balita! Samantalang 3 naman ang naitala sa lungsod ng Naga. Ito po ay si Bicol patient 1784, 20 anyos, babae, taga Pahuyo Compound, San Juan, Barangay Concepcion Grande. Siya po ay isang estudyante, anak ni Bicol number 1734. Next, Bicol number 1785. Siya po ay 15 anyos, lalaki, taga Balintawak, Lerma, Naga City, estudyante. Bicol number 1786, 71 years old. Siya po ay isang babae, taga Balintawak, Lerma, isang guro. So yan po yung 3 positive sa COVID-19 dito po naman sa Naga City. Balita! Samantala sa pinakahuling dispatch ng ating mga balita, nagnegatibo po sa COVID-19 si 3rd District Congressman Gabby Bordado. Pagkatapos na ito ay iswaba sa Bicol Medical Center. Pati rin yung 2 district staff, matapos nga po na yung 2 kanyang staff ay nag-positive po sa coronavirus. Siya po ay pinakwarantin ng 14 days. Ibig sabihin yung 2 staff ni Congressman Gabby Bordado positive sa COVID-19. Pero si Congressman ay negative. Pero siya ay pinakwarantin ng 14 days ni Dr. Butch Borja dahil sa immunocompromise. So yan po yung ating balita. O dito sa Naga City ay 2 estudyante at isang 2 estudyante at isa pang guro ang 3 bagong COVID-19 na positive sa Naga City. Ang estudyante ay taga Concepcion Grande, habang ang isa ay taga Lerma at ang isa naman ay isang guro. Balita! Mga kaibigan, habol pa natin mga balitang lokal. Magnitude 4.2 na lindol ang naitala sa Kataingan, Masbate kahapon alas 12 ng tanghali. Ayon po naman sa tanggapan ng PHIVOLCS sa Kabikulan, isang aftershock ng magnitude 6.6 sa Kataingan, Masbate earthquake. Ito nakalipas na August 18, 2020 ang pagyanig. Ito po ay may lalim na 24 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Ito po ay naramdaman sa lungsod ng Legazpi at ilang malugar sa bahagi po naman ng Albay. Mga kaibigan, 2 minuto bago alas 6 ng umaga. Dagdagan pa rin natin mga balitang lokal sa ating Boom Balita. Napapakinggan Lunes hanggang Biyernes sa bagong time slot, alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Ay good morning sa ating 13,000 viewers. Sa huling kabit balitang lokal, kakulangan daw sa sexuality education ang dahilan
ng population commission sa Kabikulan para may mga naitatalang maagang pagbubuntis sa rehiyon. Ayon po naman kay Regional Director Odetta Nacionales, ang Regional Director ng PubCom sa Bicol Region. Kulang daw sa kaalaman yung mga kabataan, particular na yung mga minor de edad. Hindi napapaliwanagan ng maayos ng magulang, dahilan para magkaroon sila ng tinatawag na curiosity at pumasok sa maagang pakikipagtalik. Sinabi pa ng opisyal na mahalagang mag-umpisa sa bawat bahay ang sexuality education kung saan gagabayan sila at tuturuan ng mga magulang. Subalit sa kasalukuyan, maging ang mga magulang ay may pangamba sa pagpapaliwanag sa kanilang anak. Sa datos po ng ahensya, lumalabas na 4 sa bawat 100 na kabataan na edad 50 years old pababa ay nabubuntis taon-taon. Hindi daw ito malayo sa demography survey simula 2013 hanggang 2018 kung saan may 4 hanggang 5 kabataan ay maagang nabubuntis. Balita! Mga kaibigan, sa ating balita nasa labas ng Pilipinas. Balitang International. Balitang International. Mga kaibigan, sa ating balita nasa labas ng bansa. Panibago na namang 39,333 coronavirus infections ang naitala sa Estados Unidos. Ang data ay mula lamang sa loob ng 24 oras. Ayon sa report ng Johns Hopkins University, dahil sa naturang bilang umakyat sa 6,896,274 ang mga kaso sa Amerika. Ang death toll ng US ay lumobo sa 200,807 matapos may panibagong 921 na naidagdag na namatay. Ang datos ay mula sa 50 mga estado kasama na ang District of Columbia, US territories at mga nakabalik sa bansa. Balitang Sports. Balitang Sports. Sa ating balita sa daigdig ng palakasan, inanunsyo na ni 8-time All-Star PJ Simon na siya ay magre-retiro na mula sa Philippine Basketball Association. Sa kanyang Instagram post, nagbahagi ang Magnolia Hotshots guard ng emosyonal na mensahe sa pamamaalam po sa liga. Ang All-Star Most Valuable Player ng 2008, ito na ang tamang pagkakataon para ihang ang kanyang sneakers matapos ang pagpano ng kanyang ama dahil po naman sa coronavirus pandemic. Saan pa ni Simon, hindi umano niya inakalang posible pala para sa isang payat at maliit na bata mula sa makilala North Cotabato na makarating sa PBA at hindi rin umano nito inakala na pagkatapos sa hindi mapansin noong 2001 PBA Rookie Draft ay posible palang mag-iwan ng sarili niyang marka sa liga. Mababatid na inilaan ni Simon ang kanyang buong PBA career sa Magnolia franchise na tinutulungan niya sa 8 championship, kabilang na ang Grand Slam noong 2014. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Mga kaibigan, sa ating showbiz balita ngayong umaga, opisyal nang lilipad ang aktor na si Tom Cruise sa space sa October 2021 para mag-shoot ng hindi pa tinukoy na pelikula na binubuo ni Age of Tomorrow director Doug Liman. Ilang buwan matapos lumabas ang report na nakikipagtrabaho na si Cruise kay SpaceX CEO Elon Musk at sa National Aeronautics and Space Administration na kumpirma ang Hollywood star ay magiging bahagi ng isang paglulunsad sa susunod na taon. Sa kanilang official Twitter account, ibinahagi ng Space Shuttle Almanac noong September 19 ang manifesto ng 2020 hanggang 2023 International Space Station kung saan kabilang si Tom Cruise at Lyman sa SpaceX Crew Dragon Action Tourist Flight. Nakasaad po sa manifestos na sina Cruz at Lyman na Tourist 1 at 2 ay sasamahan ni SpaceX pilot Michael Lopez Alegre. Habang slot naman para sa Tourist 3 ay nananatiling bukas. Nabari namang punan ng cameraman o isa pang aktor. Ang sinasabing $200 million Universal Project ang kauna-unahang movie na isushoot sa space sakaling matuloy tulad ng nakaplano. Mga kaibigan, sa ating Lotto result ngayong umaga, mga kaibigan, unahin natin ang AC2.
Marke manalo ng 4,000 pesos sa bawat 10 pisong taya. Alas 11 o alas 2 ng hapon, 10:27. 10:27. Alas 5, 31:31. 31:31. Alas 9, 10:24. 10:24. Sa ating Suartres, 4,500 sa bawat 10 pisong taya. Alas 2, 295. 295. Alas 5, 831. 831. Alas 9, 031. 031. Sa ating Grand Lotto 655, jackpot price 128.3. Isa po ang nanalo ng 128.3 million pesos. Kaswerte nito ngayong may pandemya. Ito ang malumabas sa 2, 12, 22, 27, number 3, 29. Again, number 2, 12, 22, 27, 3, and 29. Samantala sa ating Mega Lotto 645, jackpot price sa 14.7 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito ang malumabas sa 31, 18, 26, 16, 33, and 34. Ulitin ko lang, 31, 18, 26, 16, 33, and 34. Mga kaibigan, yan na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita sa Boom Balita sa bagong time slot. Alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Live sa 103.9 Boom FM. Bago tayo tuluyang magpaalam, good morning sa natitirang 10,000 viewers. Batiin ko muna si Ricky Basinio Paronda. Ana Isidro, sabi niya, good morning Kuya JM. Gloria Miliete Abuyo. Andy Valenzuela, nakikinig over FB Live. Jovelyn Quintanilla, sabi niya, good morning Kuya JM. Maraming salamat din kay Shy Girl na nakatutok ngayong umaga. Sabi dito, pakibati daw ang Family Bedes, Family Creo na nasa San Francisco, Camaligan, na lagi nakikinig sa iyo. Shout out po sa lahat. Batiin ko rin si Mr. Andy Lucriana ng abroad na Tagalibmanan, Camarines Sur. Sa Family De Leon, kay Denden, kay Chu Alex, good morning. Sa Batang Marupit, Kamaligan. Good morning, Boom. Sabi yan ni 4308. Good AM. Pakibati dito sa Triangulo si Miss Lisel Simanya, Balanyaon at kanyang mga anak na si Lemark, Lisel, Lester, and Leslie. Salamat Efren ng Triangulo. Good morning, pakibati tabi si Tata Abay, nakikinig sa iyo, tsaka si Nana Eta from Elmer Rambuyong ng Pulanggi Albay. Ma'am Bernadette Mundala Gumbay, good morning. Ma'am Raquel Bermas and Sir Lito Bermas, good morning. Mga kaibigan, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng 103.9 Boom FM, sa pangalan ni Rostan Malianta, mga kaibigan, Jomar Morada, maraming salamat. Magandang umaga. Mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng award-winning host, si Dr. M, your expert in alternative medicine.
Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, morel, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Kaya yung mismong nagpatamis sa ating paboritong kape ay nakakatuwa kasi imbis po na mag-alala tayo sa ating blood sugar ay tumutulong pa ito na makontrol, ma-regulate at ma-normalize ang blood sugar dahil ang stevia ay bagaman matamis pero masarap po siya, yung tamis niya kumbaga katamtaman lang pag inihalo na sa kape, pero higit pa doon ay napakaraming health benefits. Kaya naman pag once na ang kinakape mo ay Best Cafe, maliban po sa mga benepisyo ng mga halamang sangkap nito, mismong yung nagpatamis sa kanya ay napakaraming benepisyo. At ang isa pang kagandahan ng Best Cafe na paulit-ulit ko na ipinauunawa sa inyo, ang Best Cafe ay nasa presyong makatao. Dahil naku, pa nag-ikot ka sa mga tindahan, nakakalula ang presyo ng ibang herbal na kape. Mas mahal ng 6 pesos, 7 pesos, yung mga yun, pag inipon nyo yun, yung matitipid nyo po sa kape nyo, pag inipon nyo yun sa isang buwan, pambayad nyo na ng kuryente yun, o kaya pambayad nyo na ng tubig yun, napakalaking tulong sa pamilya po ninyo. Ang Best Cafe, bagaman mas mura kumpara sa ibang herbal na kape, tayo ang nagawaran bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas at galing po yan sa Golden Globe Awards. Kaya pagdating naman sa benepisyo, sa quality, hindi matatawaran ang ating paboritong kape na Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. By the way, sa mga gustong magkonsulta po sa akin, gustong magtanong, okay? O kung may gusto kayong topic na i-request na tatalakayin ko, mag-text lang kayo sa 0917-186-4467. Ulitin ko, that is 0917-186-4467. Siyempre, ang Best Cafe, available sa mga supermarkets at butika malapit sa inyong tindahan, sa inyong lugar pala, at yan po ay aprobado ng Food and Drugs Administration. Sa punto pong ito, gusto ko kayong bigyan ng mga simpleng tips na siguradong makakatulong sa kalusugan po natin. Alam niyo po ba na ang pagtawa, ang paghalakhak, ang pagiging masaya ay nakakatulong maging sa blood circulation po natin. Tumutulong po ito ng 20%. Kumbaga pinapa-increase niya po ang blood flow o yung pag-ikot ng dugo sa buong katawan by 20%. Pag nangyari yan mga ka-wellness, tulong na rin yan sa puso nyo kasi gumagaang ang trabaho ng puso po ninyo. So ang puso po ninyo malalayo sa iba't ibang sakit. Kaya yung pagtawa, yung paghalaka, kung meron naman dapat tawanan, kung may dahilan naman para humalakak, itodo po natin. Basta wag nyo lang po yan gagawin pag kayo ay mag-isa. Iba na po ang dating nun mga ka-wellness kasi talagang maraming benepisyo sa kalusugan ang pagtawa, ang pagiging masaya. Isa na nga po dyan, nagpapataas yan by 20% ng blood flow o ng blood circulation sa ating katawan. Pag maganda ang blood circulation, pati yung distribution ng nutrients sa iba't ibang organs ay gumaganda. Yung distribution ng water tsaka ng oxygen sa buong katawan gumaganda. Sa kabilang banda, alam nyo po ba na ang laging pag-upo, pag ikaw ay tatamad-tamad na laging nakaupo, yan naman ay nagpapahina ng blood circulation. Kaya pwedeng mauwian sa mga sakit sa puso. Problema sa puso. Dahil pag hirap po ang katawan sa blood circulation, ang unang nagsasuffer po dyan ay ang puso po natin. Kasi yan ang pangunahing trabaho ng ating puso Kaya mga ka-wellness, kung ikaw po ay nagtatrabaho o kaya nag-aaral, dapat po sa loob ng 1 oras, meron man ng 5 minuto kang nakatayo, mag-unat-unat, pumunta sa CR, para nang sa ganun hindi po bumagal o hindi humina ang blood circulation sa katawan. Alam nyo rin ho ba na ang sobrang pagtulog, maliban sa katamaran na po yan, yan po ay delikado rin dahil pwedeng magpataas yan ng blood
pressure. Okay? Kaya hindi maganda na sobra-sobra din ang tulog. Kaya dapat yung sapat na tulog lang 6 to 8 hours a day. Depende po sa edad nyo. Natalakay ko na ng maraming beses yan. Dahil ang sobrang pagtulog hindi rin maganda dahil pwedeng mauwi sa hypertension. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Ipinakikilala, Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Alright mga ka-wellness, nagbabalik po tayo sa ating programa. May isa po tayong texter, eto po yung tanong niya sa akin. Good morning Doc, magtanong lang po ako, ang dahon po ba ng avocado na nilaga, mabuti po ba sa anong sakit? Ano po ang nagagamot nito? Salamat po. Noong isang araw, tinalakay ko po ang benepisyo sa kalusugan ng prutas ng avocado. Ngayon, yung texter po natin, ang tanong niya naman, yung mismong dahon, pwede bang lagain? Pwede ho bang gawing tsaa? Ano ang benepisyo sa kalusugan nito? Ito yung mismong nireply ko sa texter natin na ibabahagi ko po sa inyo. Good PM po. Ang pinakuluang dahon ng avocado, pwedeng haluan ng honey para medyo sumarap, pwede pong gawing tsaa at makakatulong sa mga ito. Una, makakatulong po ito na magtanggal ng sakit ng ulo. So kung sumasakit po ang ulo nyo, sumusumpong halimbawa ang migraine, o basta na lang masakit ang ulo nyo, makakatulong ang pagtsatsaa ng dahon ng avocado. Pwede nyo pong haluan yan ng lemon o kaya ng kalamansi, tapos honey para medyo mas masarap. Ano pa ang benepisyo niyan? Yan ay nakakapag-relax din ng katawan. Kaya nagpapababa po yan ng stress level. So magandang pakinabang po yun. Pangatlo, nagpapaganda po yan ng digestion. So kung gusto po ninyo, uminom kayo niyan 30 minutes halimbawa bago kumain, bago mananghalian, o kaya 1 oras after kumain para makatulong sa mas magandang digestion sa buong araw. Nagpapababa din po yan ng bad cholesterol. So tulong siya para mabawasan ang bad cholesterol sa katawan kasi pag ang bad cholesterol ay masyadong mataas, pwedeng mauwi po yan sa heart disease, sa high blood pressure, pwede rin po sa diabetes. Kaya hindi maganda na sobrang taas ang bad cholesterol at isang paraan para matulungang mapababa yan ay ang pagtsatsaa ng dahon ng avocado. Ang blood sugar po natin ay pwede ring matulungang ma-regulate or makontrol pag kayo po ay nagtsatsaa ng dahon ng avocado. At yan po ay nagpapaganda rin ng balat. So kung gusto mo maging glowing ang balat mo, okay po yon. Magtsaa ng dahon ng avocado dahil mayaman po yan sa antioxidant properties. Speaking o balat, gusto mo pang gumanda ang balat mo o pakinggan mo to. Syempre sa buong katawan mo pag naliligo ka, dapat Era charcoal soap ang gamitin mo. Dahil mayaman po yan sa activated charcoal, tumutulong yan na magtanggal ng mga dead cells, ng mga harmful microorganisms sa balat mo. Tumutulong din po yan magpagaling ng iba't ibang skin diseases. Era charcoal soap, paligo mo sa buong katawan. Okay? Pag naligo ka, yan ang isabon mo sa buong katawan. At syempre sa mukha at liig, Era 3-in-1 beauty soap na mayaman sa arbutin, glutathione at kojic, mga kilalang pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat. Kapwa po yan, aprobado ng Food and Drugs Administration. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna?
Ipinakikilala, Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Hi, I'm Christine, a student and Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era. Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era. At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makinis to. Fair ang walat. At parang batang-bata dahil sa Era. Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era. Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyosa ang ganda dahil sa Era. Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programa. May isa tayong texter. Eto naman yung kanyang katanungan. Good PM po, Doc. Tanong ko lang po sa inyo, ako po ay constipated. So constipated, ibig sabihin medyo hirap po siyang dumumi. Ano po? Pero bihira naman pong araw na hindi nadudumi. So constipated siya, pero may mga araw lang daw na hindi siya nadudumi. Sa bagay, mga ka-wellness, kahit araw-araw ka pang dumudumi, pero kung halimbawa pa unti-unti lang, constipated ka pa rin nun. Kasi ang tama talaga dapat na pagdumi ay 3 times a day. Pasintabi sa mga kumakain. Tuloy ko lang yung tanong niya. Kailan po marami akong uminom ng tubig? Madalas naman akong maihi. Normal po yan. Pag marami kang ininom na tubig, asahan mo na madalas kang maihi. At okay lang po yun. Walang problema po yun. Kasi at least sigurado tayo talagang nalilinis po yung dugo natin. Umiinom din po ako ng mga gamot and food supplement at kumakain ng malaberdeng dahon katulad ng malunggay at talbos ng kamote. Ask ko lang po, pag marami bang iniinom na food supplement ay hindi naman nakakaapekto sa kidney? Sa ngayon lang po ay hindi ko makontrol ang pag-ihi. Once nakaramdam ako, dapat talagang tumakbo sa CR para umihi. Pag minsan po, inaabot na ako. Okay? So, eto po, sinagot ko ito, ibabahagi ko sa inyo. Nang sa ganon ay makinabang kayo sa reply ko sa texter po natin. Good PM po, may mga food supplement po na yung gamit nilang capsule ay hindi natutunaw agad at nakakasira po sa kidney. Hindi nyo naman po kailangan uminom ng maraming food supplement. Pwede namang isang food supplement lang. Siyempre, i-recommend ako yung Best Caps food supplement. Tapos, kumain na lang kayo ng masusustansyang pagkain kasi hindi nyo naman kailangan talaga ng food supplement kung talagang laging masustansya ang kinakain po natin. So, pwedeng isa lang po ang food supplement. Hindi nyo kailangan napakarami, Okay? Tapos, kumain lang lagi ng masustansyang pagkain. Para sa constipation nyo ay makakatulong ang mga ito. Una, uminom ng maraming tubig araw-araw. Pangalawa, kumain ng mayaman sa fiber tulad ng prutas at gulay, lalo na po yung okra, saluyot, papaya at mga tulad po nito. Mag-exercise araw-araw kasi pampaganda po yan ng pagdumi ng tao. Okay? Uminom ng isang basong maligamgam na tubig 30 minutes bago kumain para gumanda ang digestion. Siyempre, pag maganda ang digestion, asahan mo po, gaganda din pati ang iyong pagdumi. Iwas sa stress. Isa sa mga dinudulot kasi ng stress ay constipation o yung pagdalang ng pagdumi. Kung nagkakape ka, syempre Best Cafe ang gamitin mo dahil ang mga sangkap nito mayaman sa fiber. At syempre inom ka ng Best Caps food supplement araw-araw, isang kapsula pagkagising na pagkagising, kasabay ng 2 basong maligamgam na tubig. Pero meron pa akong dinugtong po sa kanya. Kung madalas po kayong naiihi, ay okay lang po yan. Basta wala lang po kayong nararamdamang sakit o kaya pain pag umiihi kayo. Dapat ang ihi rin na normal ay dapat walang kulay at hindi mabula. So okay lang po yan na uminom ng maraming tubig, laging naiihi, maganda nga ho yun. At normal po yun kasi the more fluid you
take in, asahan mo mas madalas kang maiihi. Basta ang malaga, yung ihi mo dapat ay normal, pati yung kulay. So walang kulay dapat yan. Ano po? Tapos dapat hindi mapula. Okay? So yan yung sagot ko sa texter natin na I hope na pakinabangan din ng lahat na nakikinig ngayon. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Muling abangan ang mga susunod nating programa para sa kalusugan at kaanyuan ng buong pamilya. Han, parang ang lungkot mo dyan ah. May problema ba? Wala Han. Namimiss ko lang kasi si Junior natin. Madalas nung di pa siya nag-work abroad, siya palaging nagtitimpla ng kape ko pag ganitong hapon. Sus, ikaw naman? Bakit ako ba? Hindi ba kita pwedeng ipagtimpla ng favorite coffee mo? Oo naman dear. Pero alam mo ba yung favorite coffee ko? Ako pa? Hindi mo ba alam? Pareho tayong pinagtitimpla ng coffee ng anak mo. Akala mo yata ikaw lang. Eto na para sa'yo, honey. MarkCafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Paborito mo, paborito ko. Ganyan araw-araw ka ng tagatimpla ng kape ko. Kape natin! MarkCafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Magandang umaga, mahal. Magandang umaga. Halika, magkape ka muna bago ka pumasok sa opisina. Oh, Mama! Kamusta po? Napadaan ka po? Mano po, Mama? Mukhang ang aga mo po ng malengke. Ako na po magdadala niyan. Salamat, iho. Ay, nako. Nakakapagod at sobrang init sa labas. Ay. Magpahinga ka po muna. Heto po, Ma, kape. Kape? Baka himatiin ako niyan. Ma, ibang kape po ito. Mabuti sa kalusugan dahil sa mga sangkap nitong Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Mangosteen, Green Barley at Stevia. Talaga? Patingkin nga. Aba, iba ang sarap nito ah. Anong kape ba to? Cafe Amigo. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Siya, sige. Bibili na ako niyan. Now na. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Coffee Mix. Bibili na sa inyong mga suking drugstores, groceries, supermarkets at sa inyong paboritong sari-sari stores sa inyong lugar. Ngunya na may inaatubang kitang pandemya, importante ang pagsunod sa mga pinapautob kang Interagency Task Force asin kan mga lokal na gobyerno. Maot na ipaabot kan Department of Public Works and Highways sa probinsya ng Camarines Sur sa paagi ni District Engineer Ruben Santos Jr. sa mga public asin private construction workers na mantiniron ang pagsuklot ng face mask maging malinig sa sadiri asin sa bayan in pangajik sa kagurangnan. Sa paagi ka ini makakalikaya ang lambang saro sa nakakaulakit na helang. Sa liwat, ang pangapuda na inihatod sa Indonic Camarines Sur DPWH 2nd District Engineer Ruben Santos Jr. Sa irarong po kang bagong normal, may mga protocol na susunodon sa paglunad sa mga pampublikong bihikulo. Hasta day po nawawara ang COVID-19, manunutaran ang pagpapasunod sa 50% capacity kang mga bihikulo, tangaring maobserbar ang physical distancing. Dayman po malingaw sa tamang paggamit kan face mask. Kinakaipuanan man ang pagkaagning footbath asin disinfectant o sanitizer. Sa paagi kan mga pagsunod sa health protocol na pinapautob kang Interagency Task Force sa paggamit kan mga pampublikong transportasyon, makakatabang po ini tanganing malikayan ang pagwarakan virus. Ini po si Mayor Chris Lizardo kan Banwaaning Minalaba, Camarines Sur, nagpapaabot po sa indo asin nangangapudan na pagtarabangan ta po na labanan ang COVID-19 asin ang pagkuriyat kay ni. Diyos mabalos po. Pagdating sa kalusugan, dapat piliin natin ang pinag-isipan. Lalo't pagdating sa herbal.
Baka marami lang ang sangkap sa pangalan, ngunit kakarampot naman ang laman. Nakasanayan na lang ang lasa dahil sabi raw mabisa. Kaibigan, maawa ka sa sarili mo. May karamdaman ka na nga. Di pa masarap ang pinaiinom sa'yo. Kaya pala mura, no? Ay, nako. Eto po payong kaibigan lang. Subukan niyo po ang kape ni Manoy at kayo na po mismo ang humusga. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaizar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. People who save lives like you do, and we at the NICC Doctors Hospital will make the best partners in the future. We are currently looking for administrative officer, human resource head, staff nurse, medical technologist, radiology technologist, 2D echo technician, vascular sonography, and resident physicians. Your health, our passion, and our mission. Apply now at the NICC Doctors Hospital, Rojas Avenue, Naga City, or call telephone number 054-472-7252. Submit your CV together with your application letter to niccdh.humanresource@gmail.com. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, 6:30 ng umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, good morning. Kabikulan, isang mapagpalang umaga. Sa panang po ni SM Boy Reyta Jr. Nagbabalik Jomar Morada hanggang alas 7. Sa natitirang 30 minutes ng Radyo Hataw ngayong araw po ng Webes. Ulitin ko lang, Thursday, September 24, 2020. Radyo Hataw! Good morning sa 27 barangay ng Metro Naga, Camarines Sur, Bicol Region, Pilipinas. Good morning. Welcome po sa ating Radyo Hataw sa 103.9 Boom FM. Bari nyo kung mapanood sa live, Boses ng Banwaan, Bicol News 24/7, DWOS 103.9 Boom FM. Like, follow and share ng page para marami ang makaalam, marami ang makapanood. Mga kaibigan, text line, yung mga gustong magpa-shoutout, may tanong, may gustong iparating sa amin, 0951-764-1802. Ulitin ko lang, 0951-764-1802. Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, sa taya at lagay ng panahon muna, para sa mga nagtatanong ngayong umaga, isang low pressure area ang binabantayan po ng Pag-asa sa silangang bahagi po ng ating bansa. So ito ay nasa silangan Mangkahataw at ang LPA ay huling namataan po sa layong 655 kilometers east ng Infanta, Quezon. Naku, nandyan pala ito sa malapit sa Infanta, Quezon. 655 kilometers east ng Infanta, Quezon. And ayon po sa Pag-asa, may tsansa na maging ganap na bagyo ang naturang LPA. Dahil po sa LPA, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw na ito.
and bagyang maulap na papawirin. Ang iiral po na mayroong isolated na mga pag-ulan sa nilalabing bahagi po ng bansa dahil sa southwest monsoon ang tinatawag na habagat. Radyo Hataw! Yan po yung taya at lagay ng ating panahon. Sa bagay dito sa Naga City, maganda yung weather update natin. Baka maging mainit pero kahapon umulan dito sa Naga City. Malakas yung pag-ulan. Radyo Hataw! Mga kaibigan, meron tayong buhay na manong report sa labas. Boom FM Live Report! Mamaya bago na ang report ni Rostan, o mamaya 4 sa 100 kabataan na edad 15 anyos pababa o nabubuntis, ayon po yan sa Popcom Bicol. Mamaya pag-usapan natin yan kasi yan ay bahagi ng ating boom balita kanina nang magkaroon ng idea, kaalaman yung ating mga kababayan kaugnay po dito sa survey ng Popcom Bicol. Live report sa labas, Rostan, ikaw na. Yes, good morning PM Jomar. Magandang umaga sa lahat nating mga suki sa palengke ngayong araw po yan ng Webes dito sa Naga City People's Mall, PM Jomar. Sa ating presyo ngayon ng bilihin sa market para sa kaalaman ng lahat at sa mga bibili ngayon pong araw ng Webes. Ang kasag PM Jomar, yung tinatawag sa Bicol na luno, ang luno, yung malaki PM Jomar, ang kilo ay 60 pesos ang kilo. Yung pusit PM Jomar, 200 yung malaki, 200 pesos per kilo yung malaki. Yung maliit, 130 pesos ang kilo. Yung pasayan PM Jomar, 70 ang 1/4. Ito po ay malaki na PM Jomar, pasayan. Galunggong, 140 pesos per kilo. Yung buraw natin, 150 pesos per kilo. Yung turingan, 140. Yung hito, ang hito PM Jomar, kung ayaw mong ipapusta yung piga hati-hati na PM Jomar, tigpirpidaso na PM Jomar, ang hito 130 pesos per kilo, isang buo na yan PM Jomar. Pero kung iyo ay gusto mo ng pinusta, 140 pesos per kilo po yan. Yung pating PM Jomar na masarap PM Jomar sa Kionot na malunggay, 180 pesos per kilo. Yung pagi, 120. Yung rayado, 110 per kilo. Yung sibubog na bilugan, sabi ng tindera, 160 pesos per kilo. Yung matambaka, 140 pesos per kilo. Yung dory, 100 pesos per kilo. Yung bawang PM Jomar, yung local ito, 25 pesos ang 1/4. At yung sibuyas natin ay 35 pesos ang 1/4. Yung lemon, nasa 20 to 30 pesos ang gato. Yung patatas, 15 ang 1/4. Yung carrots, 12 pesos ang 1/4. Yung sasaging naman tayo PM Jomar, yung bungoran, 18 pesos ang kilo. Yung latundan, 40 pesos ang kilo. Yung lakatan, 45 pesos ang kilo. At dito naman tayo sa ating dried fish nga pong umaga PM Jomar. Yung tinapay natin, 50 pesos ang 1/4. Yung toray, 50 pesos yung 1/4. Yung tamban, 45 pesos yung 1/4. Yung pagotpot, 35 pesos ang 1/4. Yung sirom-sirom PM Jomar, yung dilis ito PM Jomar na maitim. Sirom na dilis, 40 pesos ang kilo. Yung abu na body, itong pinakamahal, 100 pesos ang kilo. Yung repolyo, 30 to 35. Diyan PM Jomar ang presyohan, 30 to 35. Yung sibuyas, galing po ito ng parting Baguio. 20 pesos yung 1/4 nito. Pero yung local, ito yung local. Mahal talaga yung local eh. 140 PM Jomar yung presyo niya, yung kilo. Kaya ang nito, ang 1/4 ito nasa 16 ang 1/4. Yung balatong PM Jomar, ito yung nagmahal, balatong. Dati 40, ngayon tumaas ng 5, 45. Yung luya, 15 yung 1/4, ampalaya, 40 to 45 pesos per kilo at yung talong, 25 pesos ang kilo.
Ayan na PM Jomar, ang ating market report. Kung na po dyan sa Naga City People's Mall para sa magbibili ngayong araw ng Webes. Ito na yung maging guide ninyo para sa inyong budget. Ito po yung market gallery ng 103.9 Boom FM. Rosa Valenta, back to you, PM Jomar. Boom FM Live Report! Maraming salamat kay Rostanda Malianta. Sa ang balita mula sa Naga City People's Mall. Mga presyo na ang bilihin. Good morning sa ground floor, second floor hanggang third level. Lalo dyan sa tindahan ni Pading Naldo, good morning. Sa Naldo Store sa third floor ng Naga City People's Mall. Nakailang PM Jomar kaya si Rostan? Ano? Garo lagpas 20 ano? Yan, good morning. Dami ano? Ayan, sige. Oy, batiin ko lahat ng nakatutok dyan. Maraming salamat. Mamaya abangan din ang mga balita natin. 2 ang patay sa salpukan po ng tricycle. Dyan po sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Grabe salpukan ng tricycle at truck sa Baaw. 2 ang sinasabing patay. Samantala, detachment ng Philippine Army sa Karamoan pinaputukan at pinasabugan ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army. Sana may report na nito mula sa Philippine National Police. Hinahanap ko yung report nito. Itong detachment ng Philippine Army dyan po sa Karamoan na sinasabing pinaputukan, pinasabugan ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army. Samantalang 55 anyos na lalaki tinaga, sugatan sa bayan po ng Kabusaw, Camarines Sur. So ilan lamang yan sa mga update natin mula sa Philippine National Police. Dito po sa lalawigan ng Camarines Sur, mga naitala sa loob ng 24 oras. Radyo Hataw! Eto mga kaibigan, gusto kong bigyan ito ng pansin. Kasi ipinahayag po ni Police Lieutenant Colonel Errol Gatchetorena. Siya po ang hepe ng Operations Division ng Naga City Police Office at head ng Enforcement and Security Cluster ng HERTF na tapos na raw yung araw ng mga violators o itong mga recidivists o mga taong naging ugali ang paglabag sa mga health and safety protocols. Actually, may mga kababayan tayo, mga establishment na mga violators. Dito po sa ipinatutupad na health and safety protocols. Actually, may 2 inuman nga dito sa Naga City ang ipapasarado dahil po naman sa paglabag sa ipinasusunod na health and safety protocols. Yan, basahin ko lang itong balitang ito. Actually, dito ito sa Naga City. Nakalagay dito mga kaibigan, dara ang mensahe na seryoso ang LGU Naga sa pagpapautob kan mga panundon tanganing malikayan ang padagos na paglakop kan coronavirus disease sa 2019. Pinagmarahay kang Health Emergency Response Task Force Security Cluster na kandaduhan ang mga commercial establishment na perming naglalapas kang minimum health standards. Kaingat-ingat po yung mga establishmento dito sa Naga City kasi pag lumabag kayo dito po sa minimum health standards, kayo ay ipapasarado po ng grupo. Ipigpahayag po ni Police Lieutenant Colonel Errol Gatchetorena, hepe kang Operations Division ng Naga City Police Office at pamayo kang Enforcement and Security Cluster kang HERTF na tapos na ang aldaw kan mga violators urog na itong mga recidivist o mga taong naging ugali ang paglapas sa health and safety protocols. O sanabi po ni Gatchetorena na habo kan inspection team na makadanyar sa hanap buhay kan manegosyantes. Alagad kung ikokompromiter ang buhay asin salud kang si Isayman, mainin rason tanganing dain hinda ipadlak ang establishmento asin punduhon ang operasyon. Ralawi kita magbasa ng Bicol, ano? Radyo Hataw!
Kaya masakit magprograma na nakabikol ang taramon, ano? Radyo Hataw! Sabi pa dito, bago ng report ni ND, tinawan doon pa kan opisyal na igwang mga establishmento na nagkaigwa na po nin sobra sa 4 o 5 violations o pagpalya na maipautob na tultol ang protocol sa sinsaindamang commercial establishment. O sabi pa ni Garchi Torre na mga kahataw, na mayo sindang dadangugon na pakiulay, kaibahan na ang paggamit nin pangaran kang si isay man na politiko o opisyal kan Philippine National Police. Kaya ito ay babala sa mga establishmento na mga violators. O humanda kayo sa grupo ng Philippine National Police ng inspection team ng HERTF Security Cluster. Kaya may babala sila si mga violators o ipapasaradoan sa indong mga establishmento. Radyo Hataw! 6:44 ng umaga. Boom FM Live Report! Balita sa labas, News Director Joka Gimbal, ikaw na. Aber daw. Sige daw. Iyan. Kung kaya ninda. Kung kaya. Dahil damadang sa pakiulay kang pulis, mga politiko, kung isay man na Poncio Pilato. Aber, baka press release na naman yan. Iyo baga. Iyo. Oy, PM Jo Marinesi, tigsasabi mong aksidente sa Baaw. O ano nangyari sa signal mong yan? Pero sinasabotahe ka ta, di ka nagtutubod duman sa COVID. Alat mo na. Yan, okay na. Sige. Yan, nangyari yan kasog magmagahon PM Jomar dyan sa Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Sinasabing iniyong Foso aluminum van na pinagmamaniho kaning Saruga Albert Ciriliano, Lidera, 38 anyos, kada Kamagong, Lagunoy, Camarines Sur. Pinagbabiyahe ka ni PM Jomar pasiring Baaw proper. Kang ini mag-encroach kang makuha ka ni ang linya kang sarong tricycle top down. No, so nagkaigwa ning head-on collision na PM Jomar ang top down na iniyo na Honda motorcycle. Pinagmamaniho kang sarong Fermin Galvez Ibayani, 32 anyos, kaibanan ang mga pasahero kaning sinda Roger Babul Senior Ipahador, asin man Eric Torres parehas sa kanda Barangay Santa Teresita, Baaw. Dahilan tanganing iniyog duwang iniyong biktima na sinda Fermin asin Roger ang tulos na bawianin buhay dahil sa makuring tama na tiga sapo kaniyong duwang biktima. Pinagdalagan man sa hospital ang sarupang injured na kung saan sinasabing ining si Eric Torres ang nasa hospital mo niya asin nagpaparahay asin nagpapamulong PM Jomar. Ang iniyo, siyempre, protocol kan mga otoridad na daran pa magyaray sa hospital ang sinabing on the spot binawayan ng buhay. Kaya lang yun nga niyan, pinagdeklarang dead on arrival kan mga doktor sa Doña Maria Josefa Hospital sa siyudad kan Iriga. So nasa kustodiya mo niyan, PM Jomar at driver kan Baaw Municipal Police Station para man sa maninigong disposisyon. Ibig sabihin, PM Jomar, nagkakaning linya ini yung sarong aluminum, ining driver, kang aluminum van. Siyempre, ang mangyayari, magkakaigwa ng head-on collision. Irakman, PM Jomar, kaniyong mga nakatricycle. Ining sinasabi mo, PM Jomar, na nagkagawa ng harassment ang subuot 4 na miyembro kan Communist NPA terrorist group. Nangyari ini dyan sa mga bandang alas 8 ng pagkabanggi Kasubanggi. Kasubanggi lang pala yan. Kasubanggi lang PM Jomar. Alas 8 ng pagkabanggi Kasubanggi. Basado sa na-receiving apod kan Karamuan Municipal Police Station. Ali sa detachment commander kang Managu Pili Tabigian detachment sa 83rd Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army. Sinasabi na alas 5:45 pala PM Jomar ng pagkahapon. Ang reporting time alas 8 ng pagkabangi. So alas 5:45 nag-aagaw ang diplom sa kaliwanag PM Jomar na sinasabi 4 na subot miyembro ng CTG
ag nagkaganing harassment sa sinasabing lugar PM Jomar. Diyan yan sa Pili, Tabigian, Karamuan, Camarines Sur na kung saan sinasabing 6 rounds PM Jomar 6 rounds kang M16 rifle ang pinagkaputok asin man 3 rounds kang carbine asin man sarong granada ang pinagpasabog sa likodan na parte kang kampo kuha sa sinasabing southwestern. Ang sinasabing harassment nagdurar ning nasa 2 minuto asin man ang mga iniyong CPG pinagkakalkulo subuot na nasa poco mas o menos 300 meters ang rayo sa sinasabing patrol base. Ang mga sinasabing pinagtutubudang miyembro kan NPA nag-arali o nagdurulag southwest direction asin na may mananay report PM Jomar na casualty sa parte kan grupo kan CTG asin man sa tropas kaga gobyerno. So padagos ang ginigibog measures ko niyan kan mga otoridad kan PNP sa Karamuan para man sa posibleng possible reactionary force kan mga otoridad. Ang sinasabi mo PM Jomar na babae na irido man sa dahil sa tinaga sa Abaga. Yan si sa Kabusaw. Sa Kabusaw PM Jomar. Alas 9 man yan ng banggi kasubanggi. Maurag talaga mga taong yan Grabe ko yan. Grabe ang init ng payo. Grabe na may pandemya, may taragaan, may saraksakan. Kaya ni PM Jomar ang suspect digdiyo nasa impluensya kang agwa di pataranta. Yan lang. Oo. Minsan daw kini-question Ken, bakit ka dumarating sa punto na ang mga tao kahit nakainom nagiging ganyan? Samantala yung ibang lasing wala hindi nila naisip na manakit or managa. Ewan ko lang sa ibang lasing. Iba na garo ang espiritu PM Jomar ang nakainom igwa kaya talagang mga tao na paglasngag ayos lang. Aaram ang ginigibo. Igwa man na lasngag na idaaram ang ginigibo sabi daa. Oy, pero minsan wag ka hindi. May mga tao talagang paglasing na parang nakakaligtaan parang nakakalimot siya. Ako sa karanasan ko, di lasing ka, tas kina-morningan, parang hindi mo na natatandaan kung ano yung ibang nangyari. Minsan iniisip mo yan, ano pa nangyari kagabi? Kasi sabi ng mga barkada, oy, ika nga arong yan kaini nangyari. Tapos iniisip ko man yan, anong nangyari? Di ko tanda si nangyari. Igwa man baga kayan PM Jomar, nalilingaw sa, nakauli man nga ni ko ta, kaya lang, nalingaw kong sa silugar kan tuturugan. Iba ng tigturugan, pati lababo, naging kwarto. Na inaarap ang ginigiba, Ay, pambira. Ang suspecting ni PM Jomar si Alfredo Abalaing E. Perez, 57 anyos para Oma. Sinasabing nagpasiring ini sa residensya kang biktimang si Jenny Kiom E. Casquiao, 55 anyos, kang Solatres Barangay New Poblacion na Kabusaw, Camarines Sur. Nasa impluensya ning sinasabi tangani ning agwa di pataranta. Mientras na armado ning sundang suspect asin tigpartaga ang pintuan kaniyog biktima. Iniman si biktima para nga sawayon. Sabi garo kaniyong si Jenny, hoy, di mo nga pagpartagaon yung pintuan ko. Ay luwas iniyog si Jenny probaran na sawayon iniyong burat kaya lang imbis na magpundo magpasaway ay pinagtigbas ining si Jenny sa iyang walang parting Abaga. Grabe i-remedyo ibansinon mong yan na tatagaong ka sa Abaga. Yung may tulang baga kita dyan sa Abaga PM Jomar. Baka man makusog si taga. Sana ganyan sinasabi digdi yung nagsapo ning lugad nasa bit ng biktima. Asin man ang suspect ang pinag-apprehender tulos kan mga nag-responding police sa ginibong follow-up operation. Siyempre, ang biktima dadarahon sa ospital tanganing Bulungon. So yan PM Jomar ang tulong insidente na nangyari sa malalain na banwaan sa probinsya ng Camarines Sur. Diyan sa Baaw, sa Karamuan, asin sa banwaan Kabusaw, Camarines Sur. Police report sa Camarines Sur Police Provincial Office. Joe Gagimbal, DWS 103.9, Boom FM.
Police Blotter Report. Mga naitala sa loob ng 24 oras. Police Blotter Report. Radyo Hataw. Maraming salamat kay News Director Joe Kagimbal sa kanyang mga balita mula sa Philippine National Police. Sabi ko nga mga naitala sa loob ng 24 oras. Ay mamaya abangan daw, nakita ko yung plaza ng Iriga City. Parang unti-unting gumaganda yung plaza dyan sa lungsod ng Iriga. May mga patrabahong ginagawa eh. O, kasi dati-rati parang ang pangit na ng plaza ng Iriga City. Pero nakita ko yung larawan, may mga pagsasaayos din para mas mapaganda pa at dayuhin ang plaza dyan sa lungsod ng Iriga. Boom FM Live Report! Live report sa labas sa Rostan Valianta, ikaw na. Mabalos sa PM Jomar sa satuyang baretang police blatter gikan dyan sa banwaan ng Tigawon, Camarines Sur. Rata, Kuya JM, itong 2 persona na kung saan may inaatubang na kaso dyan sa banwaan ng Tigawon. Pasado alas 9:20 kang nagtalikod na aldaw dyan sa barangay Karaykayon, Tigawon, Camarines Sur sa Pinagasarong Puerta kang Tigawon Municipal Police Station sa Panginoon Police Major Chapter P. Bomar na kung saan nagka-aresto yung mga suspect na pinabistadong si Rosario Cadag y Bernales. 55 anyos, may agaw, residente kang nasambit na barangay. Asin ining aki niya ni Sara May Cadag y Bernales, 22 anyos, may agaw, residente man kang naunambitang banwaan. Ini pinagdara ko PM Jomar, inhulis sa kusog kang mandamiento de arresto sa kasong child abuse sa irarong kang criminal case number 2020-5641 na kung sa ibinaba gikan sa tala ni Honorable Maria Angela Acompañado si Arroyo, ang Presiding Judge of Branch 58, RTC Branch duman sa Bunuan ng San Jose, Camarines Sur. Na may petsang Agosto 17, 2020 na kung saan may kantidad na nirapinambiyan sa abot 80,000 pesos ang tendang temporaryong libertad. Sa ngunyan, ang mga suspect ipinagdala sa kustodiya kang Tigawon Municipal Police Station para sa tamang disposisyon asin nakakatubangan ni sa pagbalgar nga ni kang kaso sa child abuse. So yan ang PM Jomar, mag-ina dyan sa banwaan ng Tigawon, arestado nga ni sa child abuse. Iniyan sa mga police blotter, gikan dyan sa Tigawon Municipal Police Station. Rasta Malianta, 103.9. Boom FM. Boom FM Live Report! Radyo Hataw. Maraming salamat kay Rostan Valianta sa kanyang balita. Mga balita mula sa Philippine National Police. So, good morning kay Ate Malu Tayaw Bas, kina Angela, kay Ate Yoli, good morning. Sa mga taga-Balatas, sa Family Hernandez, kay John Kenny, good morning. Radyo Hataw. Kay Mama Edita Velando dyan sa Soundtend, Poblacion Pamplona, good morning. Salamat sa inyong pagtutok ngayong umaga. Palapit na tayo magpaalam. Good morning muna kay Barangay Kagawad Renato Enrico, kay Henry Bio, Ana Rosalyn Viñas, kay Ma'am Aurea Ranido Arcilia, magandang umaga. Punta natin ang text line, sabi dito. Radyo Hataw. Ay, good morning sa ating 7,000 viewers. Pakibati sa family Bulado, Valenzuela, Gutierrez, dito sa Barangay Kamuning na always naka-Boom FM. At makuliton kong pamangkin Trexie Dayan para Mary Jane Bulado ng Kamuning. Ate Malin Salazar, good morning. Pakibati ng happy birthday si Mama Franz Nava Regoliano ng Barangay Binubong, Pili. Permi po kami nakikinig sa inyo. Sige, salamat. Batiin ko rin Andy Valenzuela, Family Salvador, kina Ronnie, Sandy, kinanay, kimanay, Mirna, good morning. Mga taga-Karoy Royan, Pili. Radyo Hataw. Pakibati daw sa Auntie Malu and Felma Colico na nagdadangog sa Boom FM. O siya nga pala ang Boom Balita, mapapakinggan nyo na effective today 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Dati 5:15 to 5:45. So ang new time slot niya is 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Radyo Hataw.
Hataw! Pakibati Kuya JM kila Ace and Nathan kasi nag-exercise na magbike from Tito Bisoy ng Ayugan, Matuko. Good morning sa Mataga Ocampo. Kay Arlene Gesta sa Family Amar, good morning. Pakibati May and Grace Etery, kay Papa Vicente and Mama Norma na busy sa kusina. Oy, good morning sa inyo dyan. Sa San Juan, Triangulo, always naka 103.9 sa family si Manya Malanyaon, Abihorok, Labisilia. Salamat, sabi ni Efren ng Triangulo. Batiin ko rin si Ate Franz ng Tarusanan, Milaor. Maninate Agpuan, good morning. And Kuya JM, good morning. Oh, good morning, man. Sa family Asur, Agor, Arevalo, Aranda, Biada, Albis, Abay, Albares, Abunda, digdi sa Tinambak. Oh, salamat po sa pagbasa. Maray na aga, pakibati sila, Mami and Daddy na nagdadong sa radyo kaamay-amay habang nagkakape. Mamita Fe, good morning. Ma'am Raquel Bermas and Celito Barbas, good morning. Pakibati dito sa La Medalya, Pulangi, Albay. And pakigreet kay Mr. and Mrs. Jojo and Belinda San Juan and family. Sige, good morning. Salamat sa inyong pagtutok. Ay, bago tayo magpaalam, kaswerte nito, nag-iisang better wagi ng mahigit 128 million na jackpot sa Grand Lotto. Kaswerte nito, sa kabila ng may pandemya tayo, tapos kamukat-mukat mo, hindi niya akalain, mananalo siya ng 128 million. Sana yung iba nito itulong na lang. Laki 128 million ang kanyang napanalunan. Napanalunan po na nag-iisang Lotto better ang may git 128 million na jackpot prize sa Grand Lotto 655. Sabi ng PCSO, nakuha ng better ang winning number combination na 2, 12, 22, 27, 3, and 29. Kabababa pati ng number. Ang winning ticket ay binili sa outlet sa Valenzuela City. Sa Valenzuela City. Kaswerte nito, bigla siyang yumaman. Sa kabila ng may pandemya, di ba? Good morning, Jomar, sabi ni Mamita Fe. Sabi niya, thank you. Good morning din kay Mr. Punong Hakob. Yan, kumusta? Magpapaalam na ako. Yan, sige, sa pangalan po ni SM Boy Reyta Jr., News Director Joe Kagimbal, Rostan Malianta, mga kaibigan, si Jomar Morada, maraming salamat. Good morning, Kabikulan. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa kapatagan hanggang kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw!